Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Headlines ngayon, sports news, magazine, celebrity, entertainment, interviews, music, and more. All in one. All in one. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas komprehensibo, mas malaman. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Philippine Broadcasting Service, Bureau of Broadcast Services, PBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS. Walang prenong sports balitaktakan. Mga in at out sa mundo ng palakasan. For the first time, the Red Saints have won their first. Straight away, Shotty Davis. Kinig na at huwag magpahuli. Sa sipa ng sports balita. Mga pre, bawal ang pikon. Bawal ang pikon. Sports lang. Sa Sargo na. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Magandang hapon po. At syempre, Sabado na naman, nandito na naman po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon. Dito po sa programang Sport Lang, kung saan dito po natin hinihimay-himay, tinatalakay, syempre, pinag-uusapan lahat po ng mga bagay-bagay hinggil sa boxing. Sa mga nasa iba't ibang parte ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. At syempre sa ating mga kababayan na nandyan, stay put. Sa loob po ng 2 oras ay sana bigyan po ninyo ako ng puwang sa inyong mga puso at damdamin. Lalo na yung mga boxing fans, boxing enthusiast, nandito po tayo para maglingkod sa inyo. Sa aking mga kababayan dyan sa Karamuan, Camarines Sur, Diyos maray na hapon sa Induga Bosyan. At syempre, sa lahat-lahat na po ng ating mga, sabi nga sangkatauhan sa Pilipinas, magandang hapon po. At siguro pwede na natin kaagad umpisahan para makarami tayo ng mga tinatawag na issue na pwede nating himayin itong hapong ito. Umpisahan po natin. Medyo ito maliting-ting yung tenga ko Sabihin na naman sa akin, ano na naman yan? Bakit aliting-ting yung tenga mo? Ano na naman yung issue na gusto mong ibato sa amin? Simple lang. Medyo maliting-ting kasi yung tenga ko. Kasi sabi ba naman ni Bob Arum, yung ba dating promoter ni Manny Pacquiao? Alam naman natin yan na yan ay dating promoter ni Manny Pacquiao. Ano po yung sinasabi niya? Ano po yung sinasabi niya? Na ito po daw na si Naoya the Monster Inoue ay di hamak na mas magaling pa daw kay Manny Pacquiao. Oh, come on. Come on. Alam ko na nung panahon na hinahawakan mo si Manny Pacquiao, talaga naman lahat praise above ka sa kanya dahil kumikita ka ngayon, dahil hindi ka na kumikita kay Manny Pacquiao, ganun ba? At ang pinagkikita mo si Inoue na, kanya sasabihin mo na mas magaling si Inoue. Ano pa ba? Sabi nga, nag-uumpisa pa lang si Inoue ng kanyang, sabi nga, karerang magaling. Kung aabot siya sa haba ng karera na ginawa ni Manny Pacquiao sa buong panahon ng kanyang pakikipagboxing, mula nung hawakan ni Bob Arum, natatandaan natin yan Balik tanawan natin ng konti, yung sa ating mga so-called nandyan ng mga boxing fans. Alam natin na natatandaan ninyo yan. Actually, si Manny Pacquiao, ang una nagpapirma dyan ng kontrata with 500,000 signing fee. Walang iba kundi si Oscar De La Hoya, yung Golden Boy Promotion. Anong ginawa ni Bob Arum? Ginulo niya yung mundo ni Manny Pacquiao. Lumipad mula sa
sa Amerika. Gamit niya yung private jet niya dahil super yaman yan si Bob Arum. Pumunta sa Jensen. Pinapirma si Manny Pacquiao. At binigyan ng $1 million signing fee. Isipin mo gusto lang niya makuha si Manny Pacquiao. Kanya nagkaganon. At nagkaroon nga ng ng kaso, pero natapos sa out-of-court settlement. Ano po yung dinadrive natin? Bakit naman magsasalita ng ganyan si Bob Arum? Ano ba intention niya? Wala ba siyang yung tinatawag na utang na loob kay Manny Pacquiao? Ilan daang milyon ang ipinasok ni Manny Pacquiao sa kanya. Sabi niya, hindi kita mo naman, 20 million ang guaranteed price ko every fight niya. Nandun na tayo. 20 million is 20 million. No question about that. Pero, bakit? Sinabi mo ba kung magkano kinikita mo? Yung kinita mo, let's say, syempre, doon sa pay-per-view, hindi pwedeng wala ka dyan. Yung sponsor, ilan ang gaano kalaking sponsor yung nakuha mo out doon sa fight ni Manny Pacquiao nung panahon na, sabi nga, namamayagpag si Manny Pacquiao. Yung 20 million sa totoo lang, sabi nga patuka sa manok Kung ang yung kukunin mo, yung bibigyan mo ng pansin at kukumputin mo yung kinita ni Manny Pacquiao sa bawat laban niya under Bob Arum, yung 20 million pakain sa manok yun. Daan milyon po kinikita niyan. Meron pang TV rights yan. TV circuits, yung mga cable, at kung ano-ano pa. Lahat po yan pinagkitaan nila nung panahon na yung kay Manny Pacquiao. Tapos pagmamalaki, yung 20 million. What is 20 million during yung earned by Manny Pacquiao compared dun sa ipinasok ni Manny Pacquiao kay Bob Arum. Tapos ngayon magsasalita siya ng ganyan. Bakit? Natumbasan na ba ni Naoya Inoue? Yan yung mga tanong diyan. Natumbasan na ba ni Naoya Inoue yung ipinasok na pera ni Manny Pacquiao sa kanyang bulsa? O nagtatanong lang tayo, alam mo naman tayo dito. We are just being honest with you guys. Tayo po ay nandito para magserbisyo sa madlang boxing. Sabi nga, yung mga hindi binibigyan ng importansya, yung mga, sabi nga kumbaga sa palabas yung nasa backdoor, whatever yung call it, yung nasa backstage, no? Di ba, pag may mga palabas, may mga nangyayari sa likod. Meron pong ganyan nangyayari sa likod ng stage. Pero hindi po yun nasasabi. Pero dito sa programa na ito, dito po sa sport lang na isang boxing program, radio boxing program, na napapanood rin nga pala sa tinatawag nating Facebook. Doon po kayo magpunta sa Radio Pilipinas DOS 918 at mapapanood na po ninyo at mapapakinggan na po ninyo ang inyong lingkod. Ganun din naman siyempre sa Twitter, Radio Pilipinas DOS 918. Ano po yung natin, contention natin dito? Dito po sa programa na ito, ibinibigay po natin ang tunay na picture ng boxing. Hindi po tayo dito humihilot. Kasi pag hilot ka ng hilot, lahat ng mali, kakalimutan mo yan, pipikitan mo yan. Hindi po tayo ganon. Dito po, sinasabi natin ang dapat sabihin sa madlang people. Sabi nga, madlang people. In short, madlang boxing fans, madlang boxing stakeholder. Nalulungkot tayo kasi biri mo magsasalita ng ganon. Pwede naman niya i-compare sa iba si Naoya Inoue. Bakit kay Manny Pacquiao pa? Bakit sasabihin niya much better fighter daw? O isipin mo, saan? Anong parte? Sige nga, anong parte mas magaling si Naoya Inoue kay Manny Pacquiao? Doon lang sa bilis, wala na, kakainin na ng buhay. Napakabagal ni Inoue kung kumpara mo kay Manny Pacquiao. Kung sila nagsagupa nung panahon na yon, tulog yung Inoue. Tulog yung Inoue sa bilis ni Manny Pacquiao.
Tapos sasabihin niya, mas magaling si Naoya Inoue dahil ba kumikita siya ngayon kay Naoya Inoue at kay Manny Pacquiao, hindi na. Nagtatanong lang po tayo. And take it away, Engineer Jess. Nagkakaisa nating ipagdiwang ang buwan ng wika at ipakita ang gilas ng ating mga sariling salita. Ito'y mahalagang bahagi ng haliging nagpapatibay ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang mga tunay na Pilipino. Ipamalas natin ang ating pagmamahal sa ating lingwaeng kinagisnan at ipagmalaki natin ang ganda ng wikang Pilipino. Kasama ninyo ang Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas na nagbibigay pugay sa ating pambansang wika. Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng paglaban sa fake news. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Anya, hindi na maiiwasan ang pagkalat ng iba't ibang impormasyon, lalo na sa internet. Kaya mahalagang matutunan ang pagsala sa mga ito. We must allow everyone to be able to discern for themselves. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Well, let us recognize now there is good information and there is bad information. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng paglaban sa fake news. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Anya, hindi na maiiwasan ang pagkalat ng iba't ibang impormasyon, lalo na sa internet. Kaya mahalagang matutunan ang pagsala sa mga ito. We must allow everyone to be able to discern for themselves. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Well, let us recognize now there is good information and there is bad information. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Mga teammates, line up na! Game na! Esports Land sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Esport Lang para sa Radyo Pilipinas 2. 918 lang po yan sa inyong mga talapihitan. Sa AM band po tayo. At kung gusto ninyong kahit saan nandun kayo, meron lang kayong maliit na transistor na may AA na battery o AAA na battery. Mapapakinggan na po ninyo ang inyong lingkod. At dito po, hinihingi ko po ang tulong nyo na i-propagate po natin. Kasi ito lang po ang boxing program na talaga nagsasaad ng mga dapat na matutunan ng mga boxing fans, boxing stakeholder. At siguro kahit na yung mga tinatawag natin mga matatanda na sa boxing na hindi pinapansin yung mga bagay-bagay tungkol sa boxing, dito po ninyo mapapakinggan. Alam po ninyo, kanya ko tinatalakay, yung Bob Arum kasi, hindi natin na gugustuhan yung mga ganyan na mga pananalita. Kasi, after na pinakinabangan mo si Manny Pacquiao dahil hindi mo na napapakinabangan ngayon, wala ka nakukuha ni isang pera sa kanya, gaganunin mo na lang, sasabihan mo na lang na kung ano-ano na mas magaling si ganito. Wala pa naman sa totoo lang. Hindi ko pa nakikita na talagang merong napapatunayan pa. Konti pa lang yung panahon ni Inoue sa mundo ng boxing. Hindi pa nga siya nakakasagupan ng real one na tinatawag. Yun ang punto dyan Kung real one 50-50 chances sa kanya. Siguro ito
kanya siguro iniiwasan nila si John Riel Casimiro dahil mukhang may tulog sila kay John Riel. Oh, baka yan, Riel 1 pa yan. Kanya nga nangyayari ngayon, si John Riel, ilalaban nila kay Luis Neri. Kasi si Neri talagang nakikipagbasagan ng mukha yan. Pero iwas pusoy sila. Pero that's another thing. Ang pinupunto ko, wag naman ipapakita ni Baba Arum yung sabi nga kalaswaan ng pag-uugali. Sa akin kalaswaan ng pag-uugali yan Ganun pala ang lahi na pinanggalingan ni Baba Arum na pag wala ka ng kinikita sa kanila etsapuera ka, mukha ka ng tae sa kanila at ikaw ay dina-downgrade nila. Ganun ba 'yon? Ganun ba ang uri ng dapat na isang promoter? Dapat pa ngayon pinupuri niya si Manny Pacquiao na yan nagbigay sa akin at ito, bagong panahon, hindi ko rin pwedeng sabihin na ito ay kalimutan nyo. Panoorin niyo ito, magaling rin ito. Sana man lang ganun, walang problema kasi nga wala nang kinikita Ganun ba ang lahi na pinanggalingan ni Baba Arum? Na pag wala nang kinikita sa'yo, wala ka na? Kamote ka na, pati yung mga pinagsamahan ninyo, useless na. Ako po'y nagtatanong lang, kasi alam naman po ninyo, dito sa programang Sportland, talagang hinihimay po natin lahat po ng mga bagay-bagay, ang mga bagay-bagay na hindi binibigyan ng importansya. Nababasa, walang problema. Pero pag hindi mo binigyan ng importansya at hindi mo hinihimay yan, hindi po aabot yan sa mga dapat na mga tao na meron sapat na pag-unawa na maunawaan yung mga ganitong uri ng mga sitwasyon. Siguro talaga ang boxing pwede nating ituring na hindi tumitingin sa tinatawag na utang na loob. Parang basketball. Pag ayaw na sa iyo, hindi ka na pinakikilabangan, itatapon ka para kang what do you call this, commodity. Alam niyo yung commodity, yung mga bagay-bagay na pag halimbawa, uminom ka ng soft drinks, tapos wala nang laman, tatapon mo na lang yung bote. Nagsisigarilyo, pag uubos na halos upos na, tatapon mo. Pero kapag kain, may nakarap yan. Pagtapos mong kumain, tatapon mo na. Parang ganon. Ganon ba ang uri ng, sabi nga karakter dapat ng isang sikat na promoter? Walang pagpapahalaga dun sa mga naging boxer niya? Ganon ba yon? Ako po'y nalulungkot pag ganyan kasi nakita ko yung effort, yung pagrespeto ni Manny Pacquiao. Kita nyo pag tinatanong si Manny Pacquiao, hindi nyo pansinin niyo ito. Si Manny Pacquiao pag tinatanong siya, lalabanan mo ba si ganito? Sabi niya, anong sinasabi niya lagi? Nasa promoter ko po yan So ibig sabihin, binibigyan niya ng so much respect yung kanyang promoter kung anong desisyon. Hindi po siya nagsasabi na si ganito gusto ko makalaban. At yan ang gusto kong sabihin sa aking promoter na yan ang gusto kong makalaban. Hindi po siya ganong klase. So, ngayon ang sabi nga ipapalit ni Baba Arum sa ganung uring respeto na binigay sa kanya ni Manny Pacquiao, ida-downgrade pa siya. Downgrading yan Bakit? Nakasampung taon na ba na namayagpag si Naoya Inoue? Siguro mga 5 taon. Pag umabot ng 10 taon niya na maganda-ganda ng ang record pa rin niya, baka pa pwede natin sabihin na papantay pa lang. Pero hindi pwedeng lampasan. Bakit? Si Naoya Inoue, palagay mo, pag umabot ng welterweight yan, palagay mo, pwede pa yan? Kasi nasa 122 pa lang siya. Sabihin natin, kaya niya 126.
yung 130. 135. Di sigurado yan, kamoting kahoy yan dyan, baka tulog yan. Pag inakyat mo ng ganyang kataas yan. Yung pang welterweight. Tapos si Manny Pacquiao naghari sa welterweight yan ng mahabang panahon. Ang welterweight po yan yung cream. Nung araw kasi, kung makikita po ninyo ang boxing, ang cream po nyo nung araw, panahon ni Muhammad Ali, heavyweight po yan. Yan ang cream na division nung araw. Yan ang humahakot ng milyon-milyon. Muhammad Ali, nung yan, panahon nila Foreman, nila yung mga magagaling dyan sa heavyweight. Mike Tyson, Holyfield, Derek, yung Bow, sino pa ba? Si Lennox Lewis. To name a few, yan yung mga cream cream na division yan. Yan ang gustong-gusto ng taong pinanonood. Pero dumating yung panahon, pagpasok ng 80s po, na bago na yan. Saan po yung nagkaroon ng cream? Nawala na po yan sa heavyweight. Saan po yan napunta? Napunta po yan sa welterweight. Sino-sino yun nasa welterweight division? Ano ba naman yung Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, the Hands of Stone, sino ba ito? Si Roberto Duran, Tommy Hearns, si Benitez, at yung iba pa. Ayan yung naging cream. At yan ay nagtuloy-tuloy hanggang sa panahon ni Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao po ang nag-extend kanya yung welterweight ay sikat na sikat hanggang ngayon na sa panahon na nila Spence at kung sino-sino pa dyan. At lalo na itong si Terence Crawford dahil tinalo niya si Spence in a devastating fashion. No? Kanya, yung welterweight na yan, talagang matindi yan. Para masabi mo na malupit yung yung Naoya Inoue, antayin mo umabot ng welterweight yan. Tingnan nga natin kung pag nag-welterweight yan kaya niyang manalo, maging champion, patulugin yung mga mabibigat niya sa welterweight. Si Manny Pacquiao na ipakita niya po yun. Para sabihin mo na si Naoya Inoue is much better than Manny Pacquiao. Teka muna, saan mo hinugot yan? Magtatanong po ako, anong basihan mo dyan, Babaaron? Bakit mo sinabing mas magaling yan si Naoya Inoue, samantalang nag-uumpisa pa lang halos yan? Hindi pa nga yan nakakalaban na talagang real one . Yun nga yung hinahanap natin. Kailan mabibigyan ni Babaaron yan ng kalaban na ang chances is 50-50. Kasi nakuha ang 122 right now ay between Marlon Tapales and Naoya Inoue. Pero by December, ang alam natin by December, pinaplansya na po o pinipensil na po yung laban ni Naoya Inoue at saka Tapales. So, nasa labas po ng picture yung yung Casimiro . I think Casimiro is a very good opponent ni Naoya Inoue. At I can say na 50-50 laban niyan dyan ni Naoya Inoue. Hindi siya nakakasiguro na pag nakalaban niya si John Riel Casimiro, tatalunin niya. Walang ganon. Pero wala na sa picture si John Riel. Hindi ko alam kung bakit, pero ang pinakamalapit na tingin ko is that hindi tinrabaho nung Japanese promoter niya para magkaroon ng oportunidad na mag-champion siya sa 122 para maiwasan yung Naoya Inoue. Kasi hapon din yun . Alam nila na capable si John Riel Casimiro na tibagin yung kanilang national hero sa boxing,
sa Japan na si Naoya Inoue. Take it away, Engineer Jess. Nagkakaisa nating ipagdiwang ang buwan ng wika at ipakita ang gilas ng ating mga sariling salita. Ito'y mahalagang bahagi ng haliging nagpapatibay ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang mga tunay na Pilipino. Ipamalas natin ang ating pagmamahal sa ating lingwaheng kinagisnan at ipagmalaki natin ang ganda ng wikang Pilipino. Kasama ninyo ang Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas na nagbibigay pugay sa ating pambansang wika. Makalipas ang 45 taon, muling magbabalik sa Pilipinas ang pinakamalaking basketball event sa mundo, ang FIBA Basketball World Cup. 32 teams mula sa Europe, Americas, Africa at Asia magtatagisan ng galing at bangis sa hardcourt sa tatlong bansa: Philippines, Japan, Indonesia. Mula August 25 hanggang September 10, ihahatid ng Radyo Pilipinas 2 Sports ang mga results, updates and highlights direkta mula sa Smart Araneta Coliseum at Mall of Asia Arena. FIBA Basketball World Cup 2023 dito sa Radyo Pilipinas 2 Sports, 918 AM. Walang bolahan, walang pikunan, sports lang. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Magandang hapon po. Patuloy po natin tatalakayin ang mga dapat natin talakayin dito po sa programang Esport Lang, na ito po ang inyong host, Romuel Alarcon, para sa Radyo Pilipinas 2. 918 po yan sa inyong mga talapitan. Ganun din naman sa Facebook. Pumunta lang po kayo sa Radyo Pilipinas DOS 918. Ganun din naman po sa Twitter, Radyo Pilipinas 918. Yan, para naman pakinggan ninyo po ang mga tinatalakay natin dito na pwede kong sabihin with, sabi nga, with due respect sa lahat ng ating mga kabaro, ay dito lang po ninyo mapapakinggan yung mga issue. Nandyan na yung ating partner. At yan ay matagal na natin inaantayin si partner eh. Partner Ted, magandang hapon sa iyo, partner Ted. Magandang hapon, Parang Romel. Ayun, after all, na nandyan ka na rin, partner. Ano ba ang maganda nating kasi this afternoon, lalaban na yung ating, itong araw na ito, mamayang hapon, mag-umpisa yata ng 4 o'clock, yun sa Elorde, yung laban ba ni Carl James Martin versus dito sa si Kapu? Ano ba? Oo, itong hapon na yan, ngayon yan, August 19, laban na yan. Ano ba nang taya dyan, parang Romel? Wala namang sinasabing malaking Sa Pacific siguro yan. Oo, sinasabi lang yung mga number nila sa pero walang eksaktong Ang nagpo-promote nitong laban na ito, walang iba kundi si Jerry Peñalosa, yung Jerry Pence promotion niya. Martin Dugue. Walang nakalagay kung what anta doon yung kung WBO na yan. Sinasabi lang yung ranking nila. Martin is currently number 4 sa IBF and number 9 sa WBO. Yun ang sinasabi. Yung mga kalaban niya, tagasan ba? Yung apelido niya mukhang Aprikano eh. Hindi lang sinasabi dito kasi ang pangalan nung Aprikano is Doji o whatever yung name. Natatandaan mo nung araw si Jerry din ang ang nag-promote ng laban niya doon sa Skydome. Oo. Tama. Jerry Pence promotion yun, partner. Tatandaan ko yun. Sino ba nakalaban niya doon? Hindi ko na matandaan. Pero ibig sabihin, active pala si yan dyan sa pagpo-promote. Dyan sa kanilang The Flash Ballroom dyan sa Sukat, Paranaque. Maganda yun. Well and good.
Yung record nung Duge is 11 win, 5 losses, and 2 draws with 4 KOs. Okay. Si Martin is 21-0 with 17 KOs. At alam ko rated na rin niya si sa 122 yata rated na rin. Ang ang napapansin lang natin wala pa rin tayo nakikita na magbibigay ng magandang laban kay Martin. Kasi itong klase na ito na kalaban niya is not enough to give Martin, sabi nga, a good fight, a run for his money, partner. Oo nga. Kung tutuusin dito lang sa Asia, ang dami niyang mga kalaban eh. Oo, pero hindi siya binibigyan ng laban eh. Hindi ko alam kung ang tawag ba dyan, protectionism? Maaari. Hindi, gaya yun ang tingin ko eh. Kung meron protectionism sa negosyo, pati ba naman sa boxing meron na rin? Ang ganda ng picture mo, partner, doon sa natin, sa Facebook natin. Alam mo, sususuga ko yung kanina pa ako nakikinig sa iyo eh. Sige. Alam mo, ito si Babarom, nasa top of the world siya ngayon. Aha. Kasi yung dalawang, bata niya. 1 and 2 ngayon. Sa pound for pound. Si Crawford ang number 1, consensus yata, at number 2 si Naoya Inoue. Yan talaga 1 and 2 sa pound for pound right now. Kagandahan lang, alam mo naman ng mga Hapones, humble by character talaga eh. Hindi nagmamarali sa sarili itong si Naoya Inoue. Yun ang kagandahan yan. Samantalang ito naman si Babarom, saka ito si Crawford, talaga namang parang kinalimutan na nila yung nakaraang kasaysayan sa boxing eh. Kasi itong si Crawford, sinight na yung top 5 boxers niya of all time. Alam mo ba kung sino-sino? Sige nga, hindi ko na ang counter pa. Inaasahan ko babanggitin niya pangalan ni Manny. Hindi niya sinali? Hindi niya kasali. Ang number 1 niya, ang top 5 niya, Roy Jones Jr. Okay. Sugar Ray Leonard. Okay. Sugar Ray Leonard, Roy Jones, sino pa ba? Andre Ward. Andre Ward? Sige. Kasama si Andre Ward. Pagkatapos, kasama siya doon sa 5. Sinama niya yung sarili niya doon sa 5. Parang LeBron James nagbuhat ng sariling bangko nagbuhat ng sariling bangko. So, doon sa mga sabang mga humble at heart na bagamat kampiyon, hindi nila isasama sarili nila eh. Normal yun, hindi mo sinasama. Not even Michael Jordan na binanggit niya na magaling ako not even that thing. Binibigyan nga niya ng respect yung mga previous eh. Dapat ganun din sana sa boxing. Yung mga previous kagaya nila Muhammad Ali. Bakit? Kung hindi kay Muhammad Ali, partner hindi magkakaroon ng malaking pera ang boxing right now eh. It was Muhammad Ali who pushed for a better yung purse sa mga boxer. Ang sinasabi ko lang dito, huwag mo munang isama sarili, bayaan mo ang kasaysayang exactly, oo. Sa'yo. Let history decide. As much as possible, huwag mo isasama sarili mo sa usapan. Unang-una, hindi pa tapos ang karera niya. Ang karera mo. Tsaka hindi ka nakasiguro kung anong mangyayari sa darating pang mga laban mo. Kasi hindi pa tapos nga ang karera mo eh. Di ba? So, ako, bibihira, wala pa ako although yung mga iba,
sinasama nila si Manny sa kanilang mga all-time favorites nila. Dapat naman, Pero, pero assisted dito sa mga ito, sa mga bagong sibol ng mga boksingero, parang kasi merong parang sabihin na nating subconscious o unconscious o conscious effort na ibahin yung algorithm sa boxing. Iba nang binibilang kung gaano karami ang corona mo sa weight divisions. It doesn't matter kung hindi ka undisputed champion yan. Ang binibilang kung gaano karami yung napanalunan mo kampiyonato sa iba't ibang division. Habang ikaw ay umakyat sa timbang. Yes. Kaya nga ang world record holder niyan, 6, di ba? Dati. Hindi na mabubura yun. Si Manny Pacquiao kasi 80. Before Manny Pacquiao, di ba 6 lang si De La Hoya? 6 lang si De La Hoya. Si De La Hoya, 6. 6. 5 si Mayweather. Yun ang natatandaan ko. Kaya nga iniiba nga nila yung sistema. Yung criteria ng isang magaling na boxer. Oo. Ngayon, parang lumalabas, parang iniiba nila ngayon. Pagka ikaw ay mas marami kang naging champion sa undisputed ka. Magaling kasi ka. Pangalawa na niyan ito ni Crawford undisputed. Yung junior welter at saka welter. Pagkatapos ito ng Uya, pangalawa rin ito kung sakasakali. Bantamweight, super bantam. So parang pinatutunog nila, mas magaling yung mga undisputed kaysa doon sa marami corona. Parang ginugulo ba? Di ba? Ginugulo yung usapan. Samantalang ang pamantayan natin ng araw, magaling ka kung habang umakyat ka, nagiging champion ka. Oo. Ngayon kasi Manny Pacquiao, Pilipino, 8 division world champion. Kailangan mabura yun. Wala nang makakamagbon. Gusto nila mabura sa mind ng tao na yung naka 8 division, sabi nga inferior to that of yung undisputed champion. Parang ganun ang dating sa akin rin. Oo. Yan ang pinatutunog dahil nga well aware sila na talagang hindi na maaabutan yung 8. No way. Hindi na maabutan yung tsaka yung maka-6 man lang, mahihirapan ka na Ay, napakahirap na nun, partner. Kaya nga ginugulo nila usapan. Ngayon naman, itong mga boksingero naman, nakikisaw-saw pa riyan. Samantalang kung tutuusin, kung nabasa mo yung sinulat ko, parang Romel, sa Phil Boxing. Hindi pa nga ako nakakapagbukas sa totoo lang, nahirapan ako. Sabi ko, disappointment yung dalawang laban. Yung the two most important fights of 2023. Okay. Downer sa akin yan. Disappointment of the decade nga tawag ko riyan Kasi for so long, itong labang Crawford tsaka Errol Spence inahaplit na matuloy na. Siguro naka5 taon na yan bago natuloy Pero during all those times, ang kalidad pala nitong Errol Spence ay overrated. Overrated? Overrated siya. Kaya lang nagiging dahil on paper lang. Na 50-50 yung fight. Pero doon sa mga talaga nakakaalam, asama nga nung sinabi ng trainer na itong si Crawford, yan lang pala pakikita, pinag-antay pa tayo ng ganito katagal. Yan lang pala ipakikita niya. Ano lang pala siya? Ano ba tawag sa kanya? Overrated na one-dimensional fighter lang pala siya. Which is true, paring Romel.
Kasi talagang yung strength ni Spence ay yung laki niya at yung lakas niya. I-walk down niya yung kalaban at itatry niyang i-wear out o knock out. Mhm. Ngayon, pag hindi niya nagawa na kung hindi siya naging successful doon, wala nang fallback. Pansin mo? Wala siyang fallback. So, ang pinakita lang niya, ang in-expose ni Crawford, kung anong klaseng talagang boksingero siya. Na hindi naman siya talaga pala karapat-dapat doon sa mga accolades. Marami siya corona, okay, sige, 3 hawak niya. Pero, napanalunan niya yung mga corona niya against, sabihin natin, inferior fighters. Diba? I agree. Ngayon, nakatagbo niya si Crawford na hindi naman, hindi niya kayang i-walk down. At talagang kayang-kayang, i-neutralize siya. Kasi nga, ang power nga nitong si Spence, yung kanyang jab. Ngayon, ang sinabi ni Crawford na naging susi sa panalo nila when they took away the jab of Spence. Talagang hindi natin nakita yung jab niya. Wala. Di ba? Totoo yan. Wala tayong kita at even sa jabbing department, hindi siya nanalo kay Crawford. Yung Crawford nga, hindi na nga nag-switch seat Napansin mo? Doon sa laban. Siya, nag-stay lang siya doon sa laban niya na yung, kasi the only time na nakita ko nag-switch yan, nung nasa lightweight, tsaka dito nung nag-welterweight na siya, matindi pa nga yung naging kalaban niya si Bin Masin Si El Guskas ba yun? El Guskas. Oo. Ayun, nag-switch siya doon dahil nakita niya kung hindi siya mag-switch at lalabanan niya na conventionally itong si Ilgauskas anong bansa ba yun? Parang galing dito sa Russia yan matatalo siya dahil doon sa mga early rounds binubog siya Tsaka napabagsak pa nga siya, hindi nga lang siya binilangan. Doon nakita natin nag-switch really successful dahil na-disorient yung Ilgauskas na natalo naman by knockout. Dito sa laban ni Crawford ni Spence, hindi siya nag-resort diya sa switch hitting. Dahil doon pa lang sa conventional way of fighting, kayang-kaya na niya. So, ibig sabihin, huwag siyang magmamalaki itong si Crawford. Kasi hindi niya pwede i-quit yung victory niya kay Spence. Sa victory say ni Leonard versus Duran. Or Leonard versus itong si Thomas Hearns. O kaya, doon sa laban man lang ni Leonard versus ito si Benitez. Kasi lahat yan napanood ko pare. Pareho tayo. Nakikita mo, every round or every few rounds, nag-a-adjust sila. Nagpapalit-palit sila ng taktika. Kasi nga, pag nahuli ng kalaban yung taktika nila, magagawa ka na naman ng another adjustment, di ba? Dapat. Yan ang sasabihin nating super fight. Kasi ang dami mong matututunan kung ikaw ay boxing fan. Di ba? Exactly. Ma-analyze mo Marami kang ma-obserbahan. Kaya nga yung panalo niya kay Spence, ay hindi ko maibibilang na miski na sa top 20 best fights sa welterweight, hindi ko ilalagay yan Oo. Hindi. Kahit na ako, hindi ko rin may ilalagay yun. Kasi naniniwala, iniwasan talaga ni Spence Pacquiao nung araw. Iniwasan kasi, kaya nga, ang nagsasabi lang naman na ang umiiwas na si Pacquiao, hindi umiiwas si Pacquiao sa laban. Walang iniwasan yan.
Kasi kung umiwas yan, yung unang na-postpone na cancel na yung laban na yan, hindi na uulitin yung Pacquiao na hamulin niya eh. Hindi, ilang beses try si Pacquiao na labanan yung either one of them na hindi naman natuloy. Yung kahuli-huli yan, na makakalaban sana niyan, pinalitan ni Ugas, di ba? Tama. Ako naniniwala ako doon sa pinakita ni Pacquiao kay kay Thurman. Kayang talunin yung estilo niya Ni Spence. Oo. Sa tingin ko rin pwede na matalo ko kung ganun lang ang gagawin ni Spence. Kakainin niya ng buhay yun. Mas magaling pa sa kanya si Thurman. Sa tingin ko kaya wala sa lugar itong si Crawford magyabang. Kasi unang-una tinalo niya very limited na kung ikukumpara mo kila Leonard, kila Duran, walang adjustment eh. Pero natapos yung laban hanggang 9th round, hindi nag-adjust si Crawford. Napansin mo? Oo, yun lang na yun yung style. Hanggang stop niya si Spence. So hindi mo maibibilang yan eh. Although kasi sa Amerika, hinahype up nila yung mga laban na yan eh. They tend to overblow the significance of those fights eh. So yun ang sinulat ko na disappointment yan. Another disappointment, yung kinauya Inoue. Kasi ang disappointed naman ako dyan, hindi kay Inoue, doon sa kalaban niya. Oo. Kay Fulton. Ako rin. Disappointed rin ako kay Fulton eh. Kasi itong Fulton, siguro naghangandang gitna. Malaki kikitain ko dito. Mag-stay muna ako. Although hirap yan sa timbang yan eh. Hirap na sa timbang. Hirap na sa timbang si Fulton. Kasi maraming mga sabihin nating factor na pwede mag-decide doon sa laban. Unang-una, first time na lalaban sa 122 si Naoya. Pangalawa, ang question niyan, kaya bang iakyat ni Naoya yung lakas niya from bantam to super bantam? Pangatlo, kaya ba niya yung sutok ng legitimate na bantam? Yan ang nagpe-play sa isip niya. Kaya nga, kahit nahirap na doon sa timbang, nagdepensa pa rin kay Naoya. Pero ang pagkakamali nila, hindi na nila kinuha yung timbang. Kasi kaya mabilis yung Fulton. Kasi komportable pa siya sa timbang. Kaya ang bilis di ba? Yung footwork niya, yung galaw niya sa ring, yun ang inaasahan ng karamihan na gagawin ng Fulton. Hindi niya ginawa. Umasa na lang siya sa natural power niya as a natural super bantam at against na isang bagito. Doon sila nagkaroon ng yun ang gross underestimation nila. Dahil itong sinauya naman, siyempre, umaakyat ka ng timbang, bintahin naman sa iyo yun, di ba? Lalakas ka eh. Sinabi mo pa. Kalaban mo na nahihirapan na sa timbang, ayun nga, yung laban nagtaka ko eh. From the pressure on, he fought Naoya Inoue straightforward. Ang inaasahan ko, gagamitin niya yung buong laki ng ring. Lalaruin niya muna. Ako rin, yun na in-expect ko eh. Hindi ko in-expect na sumabong siya kagad eh. Sumabong at nagka-come forward pa siya. Which is, pag gano'n, bentahik yan, parang shoot ka sa balde kay Naoya doon. Ano naman? Hindi ka na nga hanapin eh. Problema hindi, kumbaga, lumapit yung sabi nga pagkain ng leon, doon sa leon. Yun, kaya nga ganun. Wala akong nakitang challenge kay Naoya doon eh. Wala rin, so do I. Wala, hindi nag-pose ng problem si Fulton kay Naoya Inoue.
Kasi sa tagal ko na ng panonood ng boxing, sabihin na natin dyan sa timbang nila, Super Bantam. Napakaraming laban dyan na mas maganda pa kaysa dyan sa laban na yan. Ang sinasabi kong pinakamagandang laban dyan na napanood ko, accidentally hindi ko alam magiging memorable fight yan. It will go down in the history as one of the most memorable fights in boxing. Yung laban ba ni Marco Antonio Barrera versus Eric Morales. First fight nila. Oo, magandang laban yun. Unification yun. Mm-hmm. WBO si champion si Barrera. WBC si Eric Morales. Walang nakapagsabi nung araw na maging classic yung laban na yun. Pero makikita mo dun. From the first round, talaga islambang yung laban. Yun ang masasabi mong history-making fight na magdi-define sa isang boksingero. Hindi itong Bolton na uyay-inuwi. Malayo. Kaya nga, sa akin yan, disappointment yan. Kasi hindi natin nakita yung tunay na laro ni Fulton. Diba? Oo. Dapat na yung mga natural na laro nila, yung lumabas. Hindi lumabas yung talagang nila. O baka kanya hindi lumabas yung pigang-piga na siya, hinang-hina na rin. Hindi naman, palagay ko hindi na nila kinuha yung timbang talaga eh. Talagang inasahan na lang nila yung laki to counterbalance yung power ni Uya. Palagay ko na underestimate naman nila yun. Kasi kahit gaano kabigat, basta tinamaan ka sa nguyang-nguyaan mo, talagang ipaglalagyan ka eh. Sinabi mo pa, partner. Kaya yung mga laban na yan, talagang hinayip at yan na fight of the year. Oo. Pero actually, disappointment of hindi lang of the year yan. Probably disappointment of the decade yan. Oo. Dahil napakatagal na inantay yung laban ni Crawford tsaka ni Spence, ganun lang pala ipakikita ng isa. Samantalang ito naman, yung inaasahan mo ipakikita ng isa, hindi nang ipinakita. Hindi nang pinakita. Tulog siya. Oo. Anong magiging ang final conclusion mo? Wala. Kung sa soli bayad dapat yun. Oo, di ba sa mga sinihan ng araw, di ba? Ganun pag pumasok ka tapos biglang naputol sumisigaw na soli bayad Hindi ganyan ng mga special fights. No. Yung special fights talaga na talagang yung corner nung magkatunggali, talagang pati sila nagtutunggalian, hindi lang yung mga boksingero. Di ba? Oh. Sa estratehiya. Tapos yung dalawang boksingero, talagang nagtutunggalian sila sa adjustment naman. Yun. Doon makikita mo yung adjustment na ginagawa. Doon makikita yung classic na na fight. Nakita mo yung laban ni Leonard tsaka ni Heads. Naku, ganda nun. From the first round, ang aggressor si Heads, hinahabol na si Leonard. Sabog nga mukha ni Leonard. Boxing lang. Pero nung nasigita ni Leonard, 14th round. Hindi, itong gitna pa lang. Oo, yung... Nasigita ni Leonard, gumewang yung na reverse yung roll. Ang tumatakbo ngayon, si Heads. Ang aggressor si Leonard. Ibig sabihin, sa isang fight, marami kang laban na napanood. Yung diba? Yung nag-change yung, kumbaga sa chess, nagbabago yung complexion ng imbis na puro ikaw, teka, biglang yung nasa defensive ka na. Yung mga tipong ganon. Siguro doon sa laban na yun, nakatatlong palit sila ng role. Ang ganda. Panoorin ko nga ulit, pero napanood ko yung napakagandang laban yan Kasi bumalik pa rin yung yung Hearns na tiyempo naman niya si Leonard na sumara na yung mata ni Leonard Oo. Si Hearns naman ang naging aggressor. Hanggang doon supported round nga, nang abutan naman siya ng ayun,
Tumakbo na naman si Helms. Yun ang mga klasik na laban. Panoorin yung mga kababayan. Sabihin nyo kung saan kayo mas nasayahan. Sa mga laban ngayon, itong panahon na ito, panoorin nyo yung laban ni Leonard versus Duran. Kung ganda rin yan, oo. Versus Benitez. Hagler. Yung mga boksingero din, panoorin nyo yan para may matutunan din kayo sa strategiya. Diba? Oo, dapat. Yung Barrera at saka ni Morales. Yung first fight nila. Panoorin, alam yung first fight nila? Kaya nga nung umakyat ang featherweight si Morales, sinundan siya ni Barrera eh. Nag-part 2 sila dun eh. Nung nag-junior lightweight si Barrera, inakyat naman siya ni Morales. Nag-part 2 sila doon. Doon nagtuwan yung labang si Barrera eh. Eh, noong mga panahon na yun, talo na si Barrera kay Pacquiao, pero hindi na laos yung Barrera. At sinubaybayan pa rin ng mundo yung laban ni Barrera at Morales. Doon ka bibilib. Natatandaan mo yun. Talo na si kasi Pacquiao. Nakikita nila Pero parang binaliwala ng mga tao yun. Tsamba ka lang ni Pacquiao. Parang gano'n. Pero lumalabas, hindi talaga tsamba eh. Dahil inulitan pa uli ni Pacquiao sa junior lightweight si Barrera. Partner. Partner, bibreak muna tayo ha. Hold on ka muna. Sige. Take it away, Engineer. Yes. Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng paglaban sa fake news. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Anya, hindi na maiiwasan ang pagkalat ng iba't ibang impormasyon, lalo na sa internet. Kaya mahalagang matutunan ang pagsala sa mga ito. We must allow everyone to be able to discern for themselves. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Well, let us recognize now there is good information and there is bad information. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened to
together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Headlines ngayon, sports news, magazine, celebrity, entertainment, interviews, music, and more. All in one. All in one. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas komprehensibo, mas malaman. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng Anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Philippine Broadcasting Service, Bureau of Broadcast Services, PBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS. Walang prenong sports balitaktakan. Mga in at out sa mundo ng palakasan. For the first time, the Red Saints have won their first. Straight away, Shotty Davis. Kinig na at huwag magpahuli. Huwag magpahuli sa sipa ng sports balita. Mga pre, bawal ang pikon. Bawal ang pikon. Sports lang. Sa Sargo na. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Magandang hapon po. Pumapasok na po tayo sa ikalawang oras ng programang Sport Lang dito po sa Radyo Pilipinas 2 na mapapanood ninyo sa Facebook sa Radyo Pilipinas 2 DOS at sa Twitter sa Radyo Pilipinas DOS 918. At siyempre sa inyong mga talapitan 918 po sa AM band. At babasahin po natin lang sandali ito bago tayo tuluyan natin i-discuss. We have only 6 days to go before the FIBA Basketball Cup 2023. For the first time in the history of FIBA's flagship event, 3 female referees, Amy Bonner, Bianca Burns, at Jenna Renaud, all from the United States, have been nominated. The World Cup being staged in the Philippines, Japan, and Indonesia will have 44 referees in total with representation from all 5 regions. An average of 40.2 years while the eldest is 51 and the youngest is 31. There is wealth in PBA experience reflected in selection with the average being more than 11 years of PBA experience for referees. The most experienced official in the list is Bosnia and Herzegovina referee Ademir Soropovic, having been in the profession for 28 long years. Ayan po. At nandyan na po ang ating special guest. Good afternoon po, Coach Nunito Donaire Sr. Magandang hapon din sa inyong lahat, Ramuel, at saka sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa ngayon. Nakot, unang-una po, Coach, nagpapasalamat po ako sa pagbibigay daan po ninyo dito sa programang Sport Lang na Pure Boxing po tayo. At dahil dyan, umpisahan ko na lang po para masarap yung kwentuhan natin. Kwentuhan lang po tayo. Paano po ba kayo? Paano po ba kayo nag-umpisa at bakit sa boxing? Ano po ba? Meron po ba kayong pamilya na dating boxer o patay ninyo o uncle? Paano po kayo napasok sa boxing, Coach? Nag-umpisa ako sa pagbo-boxing noon. Talagang mahilig na ako sa boxing nung maliit. Kahit nung maliit pa ako, nakilipag-sparring ko sa yung kabataan ko pa. Mm-hmm. Nung pumasok ko ng sundalo ng 1982,
lumaban ako sa Ariscom, pero dito sa Davao lang. Hindi kami pumunta ng national. So doon ako nag-umpisa, then tapos nung nasa batalyon ako, hindi na yun natuloy dahil nasa batalyon nga. Nung 1990, pumunta ako ng US, wala pa yung mga anak ko doon nung 1990. Tapos dumating sila 1993. Nag-umpisa yung pagtuturo sa kanila doon ng boxing nung na-trouble si Glenn, yung panganay ko, si Glenn, yung tinatawag ko na Buyet, pero Glenn ang tunay na pangalan nun. Natutrouble na dahil baguhan siya doon at saka maliit. So, na-recruit siya ng mga Pilipino gang at siya ang palaging iniutos-utusan dahil nga bago. Halos linggo-linggo na suspended. Sorry. Then, pag-uwi ko minsan ng maaga ko na uwi galing sa trabaho dahil masama pakiramdam ko noon, umuwi ako. Pagdating ko sa bahay, nandun na siya, nakaupo sa may hagdan. Sabi ko sa kanya, bakit nandito ka? May pasok pa kayo. Sabi niya, nasuspended ako pang. Doon ako na uminit yung ulo ko doon dahil siyempre, nasa ibang bansa na tayo. Ayaw natin na magka-trouble-trouble yung mga anak natin. So, ang ginawa ko noon, nung araw na yun, nung kinabukasan, pag-uwi ko ng trabaho, naghanap kaagad ako ng boxing gym doon sa lugar namin, sa San Leandro. Talagang binaybay ko yan, inikot-ikot ko. Hanggang doon, nadaanan ko itong boxing gym at saka karate. US Karate and Boxing Gym. Sa madaling salita, pumasok ako doon, nagtanong-tanong. Sabi sa yung may-ari doon, si Joe, sabi niya, natanong ko kung pwede ko bang ma-enroll yung anak ko dito. Sabi niya, pwede. Doon kinabukasan, nag-enroll na kami, in-enroll ko na yung mga bata. Sinunito naman, banggit na, Sinunito naman, ayaw ng boxing yan kasi takot siya sa mga dugo, gano'n. So hindi ko siya pinilit na basta kung ano lang gusto. Pero si Glenn talaga number 1 na inilabas ko sa street kasi maaga pagdating ko ng bahay na alas 3:30, sila naman umuwi ng alas 2:30. So nauuna siya palagi, nakarating na lang ako ng bahay, wala pa sila. Dahil yun nga, nagbabarkada-barkada. So doon nag-umpisa ako sa boxing kasi doon ko na tinuturoan si Glenn na mag-boxing. Ayun. Wala rin akong experience sa yung pagtuturo. Pero talagang, siyempre mayroon akong napapanood doon ng mga itim puti na nagmi-mitch-mitch. Yun, ginagaya-gaya ko rin yun. Ayun. Nagtatawanan pa nga ako ni Glenn kasi tuwing sinusuntok yung mitch ko, tumatalsik yung kamay ko. Wala akong experience. Mula doon nag-umpisa. 1994. Ayun. At this point in time po, meron po ba kayong hinahawakan ng mga boxers right now na nakatutok po kayo? Meron akong na dapat lalaban kami ng eliminator si Raymart Gabalio. Raymart. Sana kami, may laban kami ngayon sana ng November. Pero na-found out ng doktor kasi may matagal na pala yung injury niya rito. Matagal na sabi kasi after yung laban niya kay Michael Bravo, sumakit yung kamay niya. Sabi niya, sumakit yung kamay ko. Talaga nagmaga. So in-x-ray ng doktor sa Parañaque, walang nakita. Nung pagdating namin dito na mayroon na kaming schedule sa November. Okay. Sabi niya, sumasakit pa rin yung kamay. So, pina-MRI namin. CT scan. Na-found out ng doktor na may luma na palang bali dito sa kamay. Ay, may hairline. Parang ganun. Mayroon. Kaya, na kinancel yung laban. Iso-surgery siya ngayong Monday. So, pwede pa rin ba, pag ganun po ba? Pwede pa naman. Pwede siyang mag-prepare pa rin for the coming eliminator fight niya ni Raymart? Hindi na sa November kasi 3 months ang healing process. 3 months ang
healing process niya, 3 months. Ah. So, maaring by early of December, early of 2024. Ayun. Yun ang ano namin. Ayun. Pero, iniisip nga, September, October, November, December, hindi natin alam, December kung pwede na, something ganyan. Yun ang ano ko. Kasi- Ito ang malaking ano ko, dahil sa karamihan ngayon sa 180 na world champion, yung tatlong three sanctioning body na yun, Opo. mahihina ang mga world champion doon, kayang-kaya ni Raymart. Ganun po ba? Sino-sino po ba yun mga world champion na medyo angat po si Raymart? Ito yung tumalo kay Nonito, si Santiago, hindi kagalingan yun. Hindi kagalingan. Ang pangalawa, itong si Rodriguez, yung tinalo niya na dati, si Rodriguez. Okay. Ito ang champion ngayon. Nanalo ito last week lang. At saka yung pangatlo, doon kami bilong sa WBO, si Maloney. Si Kami Jason. ang number 1 doon. Kami ang number 1 doon. So, eliminator kami against sa Christian Carto ng New York. Kasamang palad, matutuloy mo na yon. Sayang kung lalo na kung sinasabi nyo na medyo angat tayo doon sa mga kakalaban, hindi may pagkakataon na magkaroon na naman tayo ng world champion. Ito ngayon ang tanong ko, yung mga expected natin, yung mga magagaling natin na mga boxer, coach, hindi po nanalo. Hindi po nanalo sa mga laban nila. At yung hindi gaanong ini-expect, gaya ni Marlon Tapales, siya po yung nanalo. Ang tanong ko, anong factor? Bakit nagkaganon? Yung least expected, kagaya ni Marlon Tapales, siya pa nanalo at yung expected to win a fight, dahil magaling, loses the fight. Balik tayo kay Marlon. Sige. Si Marlon naman ay talagang magaling si Marlon. Magaling siya. So, ibig sabihin, maliit lang. Sige po. Maliit lang. Kasi naman, hindi naman talaga kagalingan yung si Marujon. Tinalo niya. Si Marujon. Hindi naman talaga, palagay natin, pantay-pantay sila doon. Pantay-pantay. So walang nakakalamang. Magaling si Marlon. Opo. Wala. Ano siya doon? Ngayon, tinalo nila doon sa strategy yung kalaban niya. Kasi itinatago ni Marlon yung ulo niya pagka sumusuntok si yung Abdul, nahirapan ako mag-pronounce. Morajon. Ano siya, pagka, tinatago niya yung ulo niya pagka sumusuntok. Kaya hindi talaga siya basta-basta nasasapol. Yun ang strategy na ginagamit. Yun naman yung kay Astrolabio, konting-konti lang yun. Kung nag-busy lang siya doon against Maloney, mananalo siya doon. Konting-konti lang yun. Kaso nga lang, he was looking for a knockout. Yun ang mali doon. I see. Yun pala. Kunting-kunti lang yun, panalo na siya doon. Ito maganda kasi, di ba na, meron dalawang corona si Marlon Tapales. May dalawang corona itong si Naoya Inoue. No? Nga ako magtatanong sa inyo, anong pinakamagandang estratehiya na dapat gawin ni Marlon Tapales para talunin si Naoya Inoue? Ano ko dyan, yung tulad ng ginawa niya kay Murujon, itatago niyang ulo niya. Tsaka, kailangan, counterin niya kaagad huwag siyang magpapasuntok. Kailangan sabayan niya ng suntok. Kasi pagka hindi mo sinabayan si Inoue, hindi hihinto ng suntok yun. Malalamog ka. Kaya kailangan, counterin mo yung lakas niya. Huwag kang matakot. Kasi natatakot din yan pag tinama. Tulad nung unang laban namin sa kanya nito na nasa pulse siya. Tumatakbo na siya. Ang maswerte siya dahil si Nonito yun, noon, hindi ganong nagtitrend, hindi na tumatakbo. Maswerte siya ng panahon na yon. Kung nagkataon na naglaban sila nito nung kalakasan ni Nonito na talagang nagtitrain ng maayos, hindi siya mananalo. Ayun, I see. Yan pala yung hindi na kailangan yung tinatawag na yung job to set up a good shot kay Naoya Inoue. Kailangan mo rin yun. Kaya lang, yung sinasabi ko na, pag sumusuntok si Inoue, counterin mo kagad. Counterin mo talaga kasi hindi na tuloy-tuloy ng suntok nun. At saka si Marlon Tapales, may kalakasan din. Hindi mo lang nakita. Malakas si Marlon.
Sa sparring niya ngayon, matagal pa yung laban niya sa nalalamog niya mga kasparring niya dito sa gym. Hindi ba what we call this mababurn si Marlon, coach? Hindi naman, dahil hindi naman talaga sagad-sagad yung training. Kasi paalis pa siya papuntang US, doon sila magtitrain for the meantime, then babalik sila dito. Pang narinig ko kay GC Manangkel, sa Baguio sila magtitrain. I see. Sa Baguio magtitrain. Maiba tayo ng sitwasyon. Yung mga Pilipino na nagpupunta kagaya ng South Africa. Kasi maraming mga Filipino fighter na pumupunta dyan ina-advise po ba ninyo na dapat pumunta doon sa mga bansa na pag desisyon sigurado talo ka na? Mayroon talaga kahit saan ka pumunta ka man ng Mexico, kahit saan, ganun yun. Established na po yung sistema na po na talaga yan. Kahit sa Amerika, pag dumayo ka na kasi pagka pumunta ka sa lugar na yan, talagang nasa B-side ka. Hindi ikaw yung nasa A-side. So alam mo na, kung hindi ka, maliban na lang, talagang lamog na yung taga doon na kalaban mo, imposible pa rin na ipapanalo ka pa. Pero kung pantay-pantay ang hindi mo makukuha talaga yun. 100%. Yung sinasabi po ni what we call this, ni Terence Crawford, na ang boxing daw ay isa sa mga corrupt na sport ngayon. How do you see that? Sinabi mismo ni Terence Crawford yan. Pakiulit nga, Romuel. Ang sinasabi po ni Terence Crawford, yung welterweight champion, unified, undisputed, ang boxing daw po ay isa sa most corrupt sports daw. How do you assess that? Matagal na yan. Kaso lang, walang talaga to. Kung ang tao ay mahilig magboxing, talaga matagal na yan. Ganon talaga yun. Parang kalakaran na yan sa boxing. Kasi, tulad sa mga basketball, may mga agent yan, may mga agent kahit kasi kahit anong galing mo sa basketball, kung pwede ka namang tumuloy sa manager o sa may-ari ng NBA, ganyan. Pero, kailangan pa rin nila ng mga agent para maipasok sila sa mga ganung kwan. Ganon din sa boxing. Pagka wala kang agent, hindi ka rin kasi parang mafia Pag wala kang mangangamoy ka lang sa tabi, hindi ka mapapansin. Kahit anong galing mo. Ganon ang mga nangyayari sa atin noong unang panahon. Wala tayong mga agent. Marami tayong magagaling doon. Ang nangyayari sa atin, nagiging short notice lang. Kasi wala tayong agent na bibigyan tayo ng enough time na makapag-train. Hindi kagaya ngayon, nandyan si Sean Gibbons, na siya ang agent na nagbibigay ng mga laban sa atin. Ayun. Na mayroon tayong enough time na makapag-ensayo. Ayun. Yun ang kagandahan ngayon. Yun kumpara sa dati na wala tayong, sabi nga, gateway para mabigyan ng exposure yung ating mga boxer. Yung kasi napansin natin isa pang napansin ko, coach, with your indulgence, yung rating, totoo po ba na yung mga rating medyo ginagamitan ng something smooth na padulas para maging mas maganda yung position mo sa rating? Depende din yan sa promoter. Sa mga promoter yan. Sila ang nag-uusap-usap dyan. Kung sino yung ilalagay nila. Palagay na lang natin, tulad kay Nonito, na knockout siya against Inoue. Pero nandun pa rin siya sa number 2. Dahil sa promoter yan. Dapat doon lalayo siya ng konti. Pero nandun pa rin siya kahit na karamihan pag na-knockout, matatanggal ka nga sa rating pag na-knockout ka So, meron talagang politics sa boxing. Hindi mawawala yun. So, sabi nga talamak na siya. Nasa ika nga systemic na po. Cancer na yan. Cancer. Ikaw, ngayon, kung ganyan ang pananaw po natin, how do you cure it? Paano mo isosolve yun? Hindi necessarily na
eradicate totally. How will you cure it slowly? Well, hindi, mahirapan kang kasi ano na yan organisasyon na yan ng mga tulad ng mga, palagay natin, ito, pala lang ito sa usapan. Tulad ng mga drug dealer na yan, sila lang nagpapalusot-lusot sa mga ganong kwan. Nasa system na yan Ganon. Mahirap ng mahirap ng gamutin yan. Mahirap na. So, sa ngayon kumbaga, pagpasensya na lang po natin na ganyan yung nangyayari. Ganun ewan ko kung sinong makapagbabago niyan. Nasa kanila lang yan Yung mga 4 na sanctioning body lang ang nakakaalam dun. Yung mga sanctioning body po, kagaya ng WBA, WBC, WBO, at saka yung IBF, bakit iba-iba yung tinatawag na rating nila? Bakit hindi magkaroon ng standard rating na lahat yung 4 na sanctioning body na yun, doon na lang nila kukunin without any classes? Hindi naman, kasi ganito yon. Sige po. Pag lumaban ka sa WBA, doon ka marerating. Doon ka marerating. Doon ka. Tapos may mga local fights ka na doon, kung talagang active ka, marerating ka naman sa WBC, WBO, IBF. Ganon yun. Kung saan ka BC, doon mas mataas ang ranking mo. Halimbawa, WBO, doon ka BC sa doon aangat ang ranking mo. Ayun. Yung sa corner po, halimbawa, nasa corner po kayo at may laban, ang coach po ba ay may karapatan na kung nakikita po ninyo na yung boxer ninyo mukhang dihado na at mukhang nabubugbog na, may karapatan po ba kayo na mag-decide on the fate of your boxer by throwing in the towel? Yeah, sa ngayon, hindi bawal yung pagtatapo ng towel kasi kung minsan natatapon yan sa mukha ng kalaban o sa mukha ng boxer mo, hindi makakakita. Kaya pinagbabawal yan. Alam mo yung may mga nag-a-assist dyan sa iyo yung pagka umakyat ka. Okay. Yun yung mga assist doon. Doon mo sabihin na mag-i-wave mo na, tama na. May karapatan kang ipahinto yun. May karapatan ka. Hindi po ba yun na dapat sa boxer na itanong at hindi sa coach? Kasi ang nakakaramdam po ng sitwasyon is yung boxer, not the coach. No, ang boxer naman kasi mayroong may amor proprio yan. May mga tawag dito, yung ayaw nilang mapahiya siya, mahinto sila. Kaya pag nakikita mo talagang wala ng yung boxer mo, may karapatan kang para sa safety din nila na ihinto mo yung laban. I see. Si Manny Pacquiao po, anta doon yung sinasabi nila na gusto pa ng final fight. Yung regular fight po do you advise Manny Pacquiao to take final fight at his age na 43 going to 44? As long as na hindi siya ilalaban tulad kina Crawford or na talagang alam natin na dihadong-dihado siya. Sa pagkakarinig ko may laban siya against American. Pero yan, may panalo siya dyan kay American. May panalo siya dyan. Pero ang alam mo kasi si Manny ngayon, hindi kasi abusado sa katawan. May nasa palaging nagbabasketball, kaya palagi siyang in shape. At saka pag nag-training yan, talagang buhos. Hindi tamad. Yan ang taong nakita ko na sobra ko mag-train. Sobra. Parang kahit na nahihirapan na, pero ayaw, hindi mo basta-basta mapapahinto sa training yan. Sabi nga, ayaw huminto unless talagang hindi na niya kaya, ganun po ba? Maaaring ganun, kasi nung laban niya kay Ugas, yung last na laban niya, nakasama pa kasi ako doon sa training camp niya, sumasama ako. Sabi ko sa kanya, kaya mo pa ba yung akyatin yung Griffith Park na yun? Pinakadulo na yun. Tapos bababa ka doon sa may observatory. Mahirap kasi yung pababa.
Yung pagtakbo pababa. Sabi niya, masakit na nga itong ano ko, itong yung calf niya, yung tawag dito. Sabi niya, masakit daw. Sabi ko, pahinga mong konti para hindi ka naman hirap. Manny kasi, kung ano yung sinasabi ng trainer sa kanya, hindi siya umaayaw kahit na alam mo na boss siya or gusto niya walang makapapalag. Pero si Manny, good student. Hindi nagre-reklamo. Very good student si Manny. Wala kang marinig na ayaw ko nito, ayaw kong ganyan. Mano si Manny sa training. Doon ako hanga sa kanya. Gusto ko makuha dahil sabi po ninyo, naging part kayo nung camp ni Manny nung lalaban siya kay Ugas. Ang tanong ko, ano yung naging debacle ni Manny Pacquiao kay Ugas? Bakit siya natalo ng hindi maganda? Kasi naging parang punching bag na lang siya, hindi na siya gumagalaw eh. Meron ba siya iniinda? Hindi talaga ako part ng training camp. Okay. Sumama lang ako doon. Sumama lang po kayo. Nakapunta ako. Oo, doon, nag-uusap ganyan. Pero hindi talaga ako part ng group ng training camp. Ganito yon. Sige po. Yun nga sa sinabi ko doon na yung yung takbo. Sumakit na yung yung calf. Kanya. Yun ang isang yung calf, yung dito sa likod, ano tawag diyan, yung muscle natin dito. Oo, ano sa Tagalog yan? Ano ba tawag na nakalimutan ko na rin eh. Yung basta itong sa muscle natin sa English, calf. Doon umaangal siya, masakit na. Pagdating pa doon daw sa sa Binyo, sa laban itself. Sa gabi ng laban, pinamassage daw yun ng machine, yung paa niya, kasi yun nga, umaangal na siya doon, masakit. Pinamassage daw. Doon lalong yung paa, yung kanya, yung calf, doon lumala. Kaya hindi, third round pa lang, wala na, tinatamaan na siya. Ayaw na makagalaw. Hindi, yun yung napansin natin eh. Naging parang non-moving yung boxing parang na siya yung tinitrainingan na lang, ganon. Mabagal siya doon. Kasi doon nga sinabi ko, sinabi ko bakit di mo sabihan si Justin Porcio na huwag ka nang masyadong patakbuhin ng malayo. Tsaka pagdating sa baba, iko-condition ka pa ni Justin Porcio. Yan ang sabi ko sa kanya. Oo nga masyadong na masakit. Pero nga, sabi ko, good student si Manny, ayaw magreklamo. Ayaw. Ay ano rin po pala yun, detrimental rin pala sa boxer na oo ka lang ng oo sa coach mo. Oo, yun ang mahirap. Kahit na may nararamdaman ka, ayaw mong sabihin. Yun, isa rin yun. Kailangan, ang boxer kasi at saka coach, talagang may komunikasyon kayo. Tulad sa boxer ko, sabi ko, pag may sakit kayo, sabihin nyo sa akin. Para maaga pa, mabigyan natin ng lunas. Ayun. Coach, may naisip ako. How do you handle yung boxer na may attitude problem? Yun ang mahirap. Hindi nga. How do you handle it? Paano mo dapat hawakan yun? May sistema ba? What? Ang dyan, magpapakumbaba ka. Pagka talagang di mo kaya, so bibitawan na lang. The last resort. Bitawan mo na lang. Last resort mo is bitawan mo na lang kasi wala mangyayari. May tamad. Kasi ang boxer, pagkatamad, pag natalo yan, i-blame sa trainer. I see. No, alam mo naman, diyan maraming problema sa ganong kwan. Pagka masipag ang boxer, talagang kahit anong nangyari, talagang di problema sa yan. Tatanggapin mo kung ganun ang na natalo yung boxer mo. Tulad sa amin ni Mike Plan nung nakaraang 2 linggo. Maganda yung training namin. Maganda yung talagang training. Nanalo siya sa first and second round. Bugbog na yun sana yung kalaban. Na-timingan kung ano yung nangyari kay Manny doon sa last fight niya kay Marquez. Ganun ang nangyari sa kanya. Kanya pala, ang iksi lang ng laban, knockout si Plan niya. Oo, panalo na sana siya doon eh. Sabi ko, dahil 8 rounds lang yun. After nun, yun, na kami, eliminator na naman sana.
Sayang. Nagkumpiyansa eh. Nagkumpiyansa, binaba yung kamay eh. Dala yung suntok ni First, parang dala takot. Oh, si First. Isaac First. Natatanda ko si Isaac First yung nakalaban niya. Si Elijah. Elijah, sorry. Elijah First. Hindi ba yun yung what we call this, hindi ba siya formidable kind na boxer yung si Plania? Dahil alam ko maganda ang record ni Plania eh. Magaling si Plania, magaling. Talagang na-timingan siya ng gabi yun. Hindi niya akalain kasi yun ang unang bagsak niya eh. I see. Anong plan ngayon ni Plania? Or yung kayo regarding plan niya? Mayroon kaming local fight, maybe November after ng suspension niya dahil pag nanak-out ka kasi meron kang 90 days suspension. Pagkatapos ng 90 days suspension, yun, pwede na kami lumaban ulit. So, babalik muna kami sa laban dito sa then maaaring lumaban naman kami ulit sa US. I see. Meron palang ganun Applicable rin ba yun sa local na once you are knocked out, may 90 days suspension ka under the Lahat yan. Standard pala yun sa buong mundo, yung 90 days suspension. I see. Yung bang, paano yung mga boxer na hindi naman nagpapapanalo, madalas hindi talo. Ang tanong ko bakit yun pa may opportunity to fight in a championship kahit sa local lang? Napansin natin yun eh. Bibihira kang makakuha nun kasi kung minsan naman yung mga manager dyan or promoter na dito na overprotective sa boxer nila, kukuha sila na hindi magaling para manalo sila. Kasi pag nalalo ka kasi, rank ka dito sa atin, tayo ng WBC. So maring ma-rank ka ng WBC pag nanalo ka ng championship sa atin. So malaking pa sabi nga punto de vista yung manalo ka. Kahit na yung kalaban mo sabi nga kamoting kahoy. Yes, gano'n yun. Pag nanalo ka ng title sa atin, tulad ng Philippine Championship, ganyan, rated ka ng marirating ka sa sanctioning body ng WBC. Coach, hindi ba dapat na magkaroon ng revision na dito sa tinatawag natin na ranking na ito, na pag yung nakalaban mo, let's say, ang nakalaban mo almost the same yung win-loss card. Halimbawa, 15-2, yung isa 12-1, naglaban kayo, nanalo, kahit sino nanalo. Iba yung rating points na makukuha niya kaysa naman 10-1 ka, tapos yung nakalaban mo 7-9, yung win-loss card. Dapat iba yung rating points na makukuha mo. Dapat magkaroon ng revision na yan. Hindi, kapag nanalo yung 7 and 9, pag nanalo siya yung mapapasok sa ranking. Yun nga yung talaga yun. Ibig sabihin, mas kung marireverse yung tinatawag na result, malaking points naman na makukuha mo. Pero that is not enough to go into the ranking. Para sa akin, gano'n naman. How do you see that? May punto ka doon. Dapat talaga mayroong magkaroon ng revision sa ranking para may ayos na maayos yan. Kasi whether local, alam mo, bigyan ko kayo ng sample. May mga fight na local tayo na yung isang non-winner, nakita ko pa nga 5 straight losses na, tapos biglang inilaban, do you agree na they have to fight for a local crown, na yung isa ay masyadong sa akin ayaw ko nun kasi halimbawa sa akin kung itong kakalabanin mo na walang gaanong panalo at saka talo pa lang sunod-sunod, 5 kakalabanin mo, pag nanalo ka man wala kang makukuhang experience dito. I agree. Dahil tulad ngayon, itong laban ngayon ni Martin Hamis, yung kalaban niya si puro Duge. Plumbi Duge. Maraming puro ilan yung laban tapos maraming talo. Kaya wala siyang makukuhang experience yan. Maliban na lang kung durable ito na makarabot ng 10 rounds. Pero alam mo, tansin yan, karamayan sa ganyan,
gusto lang kumita ng pag tinamaan, matutulog na. Yan ang ng mga tansing yan. Ito ngayon ang tanong ko. Bakit? Nasabi na rin lang naman ninyo kasi laban yan di sa evening, ni Martin James, Ang tanong ko ito nga, pinapanood ko na kung mag-uumpisa na ito ngayon ang tanong ko sa inyo. Pag si James, inalaban mo sa tunay na may 50-50 chance siya, what will happen to James? Pag tulad yan, sabi ko, pag inilaban ito ng matitigas na Meksikano or mga 18 na talagang may kagalingan, mahihirapan siya. Kasi meron ako nakita sa kanya, tulad yung kay laban niya kay Gerardo, parang talo siya doon Pero binigay sa kanya ng unanimous decision. So, mahirap kasi kung talagang overprotective ka sa boxer mo, wala kang mapapala dyan. So, pati mismo yung boxer, wala mapapala? Wala. Kasi nga, masyadong magagaan, hindi makukuha ng magandang experience ng boxer mo. Ayun. Ito naman, kasi meron tayong boxer na ilalaban ki Oscar Calyoso o Calyaso. Yung 105 natin. Colasso. Ilalaban si Garin ba yan? Garin Jagan. Pero Jarin Garan. Ang win-loss card niya is hindi sabi nga hindi masyado. 10-3-5 10-3, ibig sabihin 10 wins, 3 losses with 5 KOs. Si Oscar Colyaso 7-0 with 5 KOs. How do you see that kind of match at this point? Pagka magandang pahinga, maganda ang training ni Garin Jagan, may chance ang mananalo si Garin. Dahil nahawakan ko si Garin Nahawakan ko siya dito sa Kidapawan. Okay. Mabilis siya, mahirap ulihin. So, pag hindi siya napagod ng maaga, malaking chance na manalo siya kasi mabilis si Jagan, kahit saan-saan, nanununtok din yan. Maraming suntok. So, malaking chance dyan na manalo siya. Kung hindi siya matulog ng maaga. Hindi matulog. At hindi siya mapagod. Hindi naman kalakasan din si Colasso. Tulad nung ginawa ni Jerusalem, 3 rounds pa lang, medyo talo siya sa 3 round na yun. Napagod si Jerusalem. Sabi nila, wala raw tulog. Kasi dumating sila doon sa US, late na. Walang pahinga. Yung hindi siya na-acclimatize sa Yung bang boxer pagdadayo ka, are you bound na dapat at least 2 weeks or 1 week before the fight nandun ka na? Ganon sana, 2 to 3 weeks, dapat gandun ka na para ma-acclimatize ka. Then, makapagpahinga ka, wala ka na yung jet lag. Kasi, isang kalaban mo dyan, yung jet lag Ano nagiging epekto ng jet lag sa boxer, coach? Pardon? Anong epekto ng jet lag sa sa boxer? Malaki yun kasi hindi ka nga makapagpahinga, hindi ka makatulog ng maayos. Yung ng tulog mo, baliktad. Kaya pag gising mo, araw sa lugar natin, pag doon Kaya doon ang mahirap na hindi ka makapagpahinga na maayos. Yun ang isang, tsaka pagkain. Kasi tayo, mga Pilipino talaga naghahanap ng sabaw Yun ang palagi hinahanap ng mga boxer. Pag binigyan tayo ng mga pagkain ng mga Amerikano dyan, french fries, ganun, magre-reklamo ng boxer dyan, ano ba ito? Wala tayong makain na wala tayong sabaw. Yun ang palaging nire-reklamo ng mga boxer natin. Ayan. Ito. Isang factor din yun. Ito, normally nagiging problema ng mga boxer. Sino ba dapat ang dapat sisihin pag ang boxer ay hindi nakakakuha ng tamang timbang niya? Yung coach, yung trainer, o yung boxer itself? At bakit? Dalawa kayo ng boxer mo, trainer at saka boxer. Kailangan may komunikasyon nga, may monitor mo palagi. Monitor mo yung timbang, wag yung basta tulog siya, tulog ka na rin. I-monitor mo talaga yun. Kaya
pag sinisi ka, huwag ka nang magreklamo. Kasi trabaho mo rin yun eh, na i-monitor yung boxer mo. Kumbaga, hindi lang sa boxer, kundi both the boxer and the trainer should be blamed kung yan ay hindi nakukuha niya yung timbang niya. Do you believe na kailangan ka, halimbawa hirap na yung boxer, pipilitin mo pa dapat doon sa timbang na yon, o forced to good na siya to go 1 notch or 2 notch higher? Kung ang pag-uusapan ay 1 pound, kaya yun. Pero kung mga 3 pounds pa, tapos tatlong oras na lang, na halimbawa, nag-reduce na siya, mayroon pag 3 pounds pa rin. Huwag mo nang pilitin yun, talagang hindi na makukuha yun. I see. Diyan marami nasisira ng boxer, di ba, coach? Pagka ganun kasi, pagka over, ka na, too much ng dehydrated ka na, maaaring malfunction yung kidney mo, maraming factor din na masisira na rin. Pag na-dehydrate ka pala, yung kidney ang... Kanya pala, pag sinuntok ka, pag yung, what do you call this, binugbog ka dito, tumutupi ka. Ibig sabihin nun, dehydrated na pala yung mga boxer na yon. Yeah, may iindahin ka talaga pagka talagang wala sa na yung kidney mo dyan. Talagang, yun ang delikado. Pag biglang nag-function yung kidney mo, ayaw nang mag-function, mamamatay ka. Ito ngayon, ano yung supposed to be na dapat na maging papel as a coach ng isang promoter vis-a-vis do sa health status ng kanyang boxer? Walang pakialam yung mga promoter dyan. Ang talaga dyan, yung manager at saka trainer. Ang promoter, wala silang pakialam dyan. Magbabayad lang yan sila. Pag nanalo ka. Yun ang papel nila. Paano pag may nangyari atop the ring, who will shoulder supposed to be dun sa medical expenses ng isang boxer na medyo na-disgrasya atop the ring? May sa Amerika, mayroon silang sariling insurance. Pagka may nangyari sa'yo, yung insurance na magsusulder sa'yo. Kasi binabayaran nyo ng promoter eh. Sa atin dito sa Pilipinas, walang ganon? Wala. Yun ang mahirap dito. Pag may nangyari sa'yo dito, sarili mo. So wala kung anong may tutulong ng GAB. Kung may tulad yung may namatay sa yung laban sa last 2 months ago dyan sa Manila. Okay. Sa Blue by Blue. Ewan ko kung sinong... palagi ko, tinulungan lahat ni Manny Pacquiao yun kasi promosyon niya yun. So mabuti na lang kung nasa promosyon ka ni Manny yung Blue by Blue. Hindi tatalikod si Manny Pacquiao sa'yo. Yun ang kagandahan doon. Kung ibang promosyon na walang insurance, talagang manigas ka. So, mabuti kung rin ang promoter. Ng GAB. So, it's about time na magkaroon ng insurance sa mga boxers sa Pilipinas. Ganun po ba ang gusto niyo? Ang boxing kasi, mahirap kang kumuha ng insurance sa boxing. Yun ang alam ko rin risky yan eh. Pero ang promoter, maaari silang kumuha ng insurance para sa mga boxers. Paano yun? Mayroon silang insurance, ang promoter mismo. Paano yun? Yung sinasabi mong insurance? Kasi hindi naman pwede magpa-insure yung So, paano niya mai-insure yung mga boxer niya sa pamagitan ng isang promoter? Ang promoter ang dyan, aywan ko kung anong patakaran nila dyan, sila ang nakaalam kung paano. Kasi sa Amerika, mayroong insurance eh. Mayroong insurance ang pagkatapos ng laban, talagang tulad sa amin nung kay Mike, binigyan kami ng form na tapos pinirmahan na ng doktor. Kung sakaling biglang magsuka si Mike, kung anong mangyari, tumakbo kayo sa ospital, ito ang ipakita mo. Ito yung form ng insurance ng promotion. Ganon yun. Pinirmahan na ng attending physician. Ringside physician. So, sabi niya, kung magsusuka si Mike, kung ano man yung kuhan, mo. Yung ano po nangyari do sa tenga ni ano po yung pinaka findings ng doktor sa tenga ni Mike? Wala si Mike. Hindi pala si Mike, si
Jade Jade Bornea. Jerusalem. Kay Jerusalem. Oh, Yeah, I think ano yun, sa insurance ng ano yun. Insurance na rin ang sumagot doon. Oo. At least kita mo Ganun yan. kahit na paano, nakaligtas pa rin sa mabigat na na issue shoulder. Lahat naman pagka sa Amerika ka pag may nangyari sa iyo, sasagot insurance ng promoter ang magsusulder sa iyo. Dahil konti na lang po yung time natin, yung bang hinihingi ko po sa inyo ang message ninyo po sa ating mga boxing fans, boxing enthusiasts, at syempre sa mga aspiring na mga boxer natin. Ano ko dun sa mga boxing enthusiasts natin, suportahan natin po ang ating mga Filipino boxers. At saka kung hindi po ninyo nagustuhan yung mga laban ng dahil hindi kagalingan, wag nyo na po ibas kasi hindi po basta-basta ang buhay ng boksingero. Ang dapat po nyo ay magpasalamat kayo o magpasalamat tayo na mayroon tayong mga athlete na kahit sa hirap ng buhay ng boksingero ay mayroon pa rin tayong gustong pumasok sa larangan ng pagbuboksing. Yun ang ko sa mga, wag po nating ibas yung hindi natin kagalingan ng boxers. At saka doon sa mga boxers na gustong pumasok, pagka pumasok kayo sa boxing, kailangan ninyo ang talagang disiplina sa katawan. Lahat, iwasan niyo mong pag-iinom, pagpupuyat. Kung gusto mo talagang mag-world champion, focus po kayo sa pagtitrain. Takbo, kung ano yung tuturo ng trainer niyo, kailangan na sikapin yung ma-adapt kung ano yung tinuturo sa inyo. At kung mayroon kayong gustong malaman pa, manood kayo sa mga YouTube kasi lahat ngayon makikita mo na sa YouTube. Yun ang ano ko sa mga gustong mga aspiring boxer diyan, manood kayo sa YouTube. Kasi ang boxing hindi basta po ang buhay. Napakahirap, reduce pa lang, naghihirap ka na. Mahirap po. Sa training, pagdating sa malapit ang laban, magre-reduce na po kayo. Halos din na kayo kakain. Kaya kung alanganin yung puso nyo sa larangan ng boxing, wag na po kayong tumuloy. Bumanap na po kayo ng mag-aral na lang po kayo kasi talagang hindi basta-basta ang boxing po. So, maraming salamat sa mga nakikinig sa programa mo ngayon, Romel. Thank you very much. Kita-kita pa tayo ulit. Coach, thank you very much sa pagpapaunlak mo sa for gracing the program Sport Lang. Thank you very much and more power, Coach. I hope to hear from you again sa mga ibang pagkakataon. Thank you very much, Coach. Maraming salamat sa iyo, Romel. More power. Bye-bye, Coach. Bye. Yan po ang ating special guest ngayong hapon na ito na talaga naman marami po tayo nakuhang mga kuntil-butil na impormasyon sa ating tinatawag na guest. Walang iba kundi ang tatay ng isang magaling na boksingero ng Pilipinas. Walang iba kundi si Nonito Donaire Sr. Isang coach po yan, magaling na coach. At ang kanyang anak ay magaling rin naman na boksingero. So, kukunti na lang po yung oras natin. Tatalakayin ko lang ng konti bago tayo tuluyan na magwakas sa programa natin ngayong hapon na ito. Alam po ninyo, yun yung sinasabi niya kasi tinanong ko sa kanya yung corruption sa boxing. Sa maliwanag naman po yung sinasabi niya, kalakaran na sa boxing yan na talagang merong hindi magandang at kanais-nais na mga sitwasyon na nangyayari. Kasama na siyempre yung mga tinatawag natin hulog, tinatawag natin na politika o whatever. So, we have to adapt. At pag nakita natin nagkaganon, pabayaan na po natin kasi kasama po yun. Kasi kung sasabihin natin yan, mangyayari niyan we are barking at the wrong tree. Kasi wala naman po magagawa dahil yung boxer talagang gusto niyan kumita. Ngayon, kung hindi naman po niya gagawin yung inuutos sa kanya, uuwi siya ng kakamay-kamay. Bakit kakamay-kamay? Konti lang po ang purse ng boxer. Ngayon, siyempre,
magbabayad ka doon sa tinatawag na sanction fee, no? Magbabayad ka doon sa trainer mo, magbabayad ka doon sa mga umaagapay sa iyo, yung kakainin mo at kung ano pa. Pag-uwi mo sa pamilya mo, kanya siguro talagang matindi yung corruption talaga. Pag-uwi mo sa pamilya mo, anong dadalin mo? Kukurampot? Hindi papayag yan. Pero kung halimbawa, sinabi, kailangan namin ang win na ito, no? Wala kang magagawa. Pero pag-uwi mo, bibigyan kita ng additional na ganito. Yun yung madadala mo pabalik sa pamilya mo na nakabukod dun sa kikitain mo dahil yung purse mo, maliit lang po yun eh. So siguro dyan talaga nagkakaroon ng corruption kasi nga alam naman natin na ating mga boksingero ay nagmula hindi sa mayaman. Talagang kamuting kahoy po yan from the very start ng kanilang buhay. So sana maunawaan natin sila na kung sakasakali may mga ganun man, wala naman sila magagawa. Kanya, pabayaan na natin siguro yung mga ganyan na parte na tingnan natin kasi kalakaran na daw eh. Kumbaga systemic na yung sitwasyon na ganyan sa mundo ng boxing. At pag may nakita kayo, supposed to be dapat nanalo si ganito, pero natalo si ganito, kayang-kaya naman, nandoon na yan lahat dahil sa sistema na nangyayari sa mundo ng boxing. At magpapasalamat na po tayo sa ating mga dapat pasalamatan. Siyempre, yung ating mga engineer dyan sa ating transmitter sa Malolos, marami pong salamat sa inyo dyan. At naririnig po tayo sa iba't ibang mga radyo sa iba't ibang parte ng Metro Manila, ganun din sa nearby provinces. Siyempre, maraming salamat rin sa ating mga engineer dito. Si Engineer Winson na bago nating engineer. No, thank you very much sa pag-agapay mo at pag-connection mo sa ating guest na si Coach Nonito Donaire Sr. Siyempre sa ating engineer, head engineer to be exact, walang iba kundi si Jess, Engineer Jess. Thank you very much. Siyempre sa lahat ng mga boxing fans, boxing enthusiasts, at lahat-lahat na po kayo na listener nitong programang Sport Lang. Marami pong salamat sa inyo pag matyagang sabi nga subaybay, pagsuporta dito sa programang ito na tuwing Sabado 3 to 5 in the afternoon. At siyempre sa ating station manager na patuloy na nagtitiwala sa inyo pong lingkod, Romuel Alarcon. No? Maraming salamat po, Ma'am Cecil Kimlat. And with that, wag po ninyong ililipat yung ninyo, talapitan, kasunod na po yung susunod natin si Sir Monty sa kanyang programang Sports Lockdown. And with that, ito po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon. Have a pleasant day. I love you guys! Walang prenong sports balitaktakan, mga in at out